Sobrang pagsisisihan ko habang buhay kung hindi ako nakapunta dito. Dahil sa tingin ko, ito na yata ang pinakamagandang destinasyon na napuntahan ko sa pagra-ride ko gamit ang electric motorcycle. Kung saan sa ibabaw ng kabundukan, tanaw mo ang napakalawak na karagatan na para bang walang katapusan at talagang mauhumaling ka sa kanyang kagandahan. Kaya tara, samahan nyo kong tuklasin ang isa sa pinakamagandang tourist destination sa Luzon, ang Dingalan, Aurora. At hindi lang yan kasi may bonus pang ilog kung saan nakapagkalabasa river tayo sa Gabaldon, Nueva Ecija. Na sa halagang 10 piso, nakaligo tayo sa napakalamig na tubig nito. What's up, kamusta mga ka-electric? This is Evia Hemoto, ang inyong lakwachero at galang e-bike rider. Ngayong araw nga ay samahan nyo ako at pupunta tayo sa Dingalan, Aurora. Nasa 170 kilometers ang layo nito mula dito sa Bulacan at para sa akin may tuturing ko yun na long ride na rin, kaya inihahanda ko rin talaga ang sarili ko sa mga gantong biyahe. Bigla ang biyahe nga lang din ito kasi may gusto akong subukan at hindi ko rin alam kung gaano ako magtatagal, kaya naghanda na ako ng mga gamit ko na pwedeng tumagal ng ilang araw. Kaya hindi ko na patatagalin. Tara, biyahe tayo at ang gagamitin natin ngayon ay ang NXT Storm XR. So, umalis nga tayo ngayon dito sa Marilao, Bulacan, mga 3:30. So, kanina pinakita ko kung ano yung mga dala ko. May top box tayo, top box bag. And solo ride lang tayo for today, no? Wala tayong kasama. Hindi natin kasama si Wattspeed at saka si RB, gawa ng medyo busy sila, no? Pero tuloy natin yung biyahe. Naka safety gear naman tayo. ATV ano? Opo. Di kuryente? Opo, e-bike, electric. Bike lang pala? Nasa e-bike pala yan. Opo. Ayan, dalawa na yung nakatanong sa atin kung electric ba itong gamit. Time check, 4:17. Nandito na tayo sa may bayan ng Pandi. Nasa Bulacan pa nga lang tayo noong mga oras na ito, pero hindi ko ini-expect na meron talagang mga taong nagtataka at nagugulat na electric lang yung gamit natin. Aakalain mo talagang degas na motor ito kung hindi mo patitignan yung likod at makita na motor hub yung nandun at hindi makina at walang tambucho. Ngayon ay palabas naman na tayo ng Plaridel Bypass Road dahil maganda yung kalsada doon at daan, kaya binilisan na natin yung takbuhan. Pero pagdating ng San Ildefonso, Bulacan, naging ganito yung senaryo sa kalsada. Nabutan tayo ng traffic or rush hour dito sa may San Ildefonso. Pulang-pula yung ano natin, yung ating Google Maps, oh. Pero buti na lang medyo nakakasingit-singit, pero singit with care to, guys. Sa Kabanatuan 47 kilometers daw ayon doon. So dito naman sa atin 50 kilometers pa siguro, depende kung saan part ng Kabanatuan. Ayan guys, andito na tayo sa may San Miguel, Bulacan. Picture lang tayo saglit. Mula sa Marilao hanggang dito sa San Miguel, Bulacan ay smooth na smooth pa rin ang ating biyahe. Pag maluwag ang kalsada, banat ang piga, pero pag traffic, singit-singit muna. May ADB dito sa likod natin, pula. May sinisipat nila sa likod. Sabi siguro, walang tambucho. Bakit walang tambucho? Time check, 5:56, malapit ng mag-alas 6. Nasa Nueva Ecija na tayo. Yes Lord, thank you po. Pipicture muna tayo syempre dito. Kahit ilang beses tayo nakapunta dito. NXT Storm XR ang gamit natin, eh. Kaya let's go. Alam nyo ba na bago pa ako mag North Loop gamit itong NXT Storm XR, itong Gabaldon, Nueva Ecija at Aurora Dingalan ang naging first long ride ko. Actually, itong biyahe kong ito ay nung February pa talaga. Medyo matagal lang natambak sa baul, pero sana panoorin nyo pa rin hanggang dulo dahil sobrang ganda talaga ng naging adventure at biyahe ko, at lalo na ng naging experience ko dito sa Storm XR dun sa mga pinuntahan kong lugar. So ngayon nandito na tayo sa Gapan, Nueva Ecija at halos 2 oras mahigit na rin tayo nagbabiyahe. Medyo nakakapagod at nakakabagot dahil solo ride lang ako, pero tanggal lahat ito nang makita ko yung napakagandang sunset na ito. Guys, andito na tayo sa may Gapan City. Dito na tayo sa San Leonardo, Nueva Ecija. Nagbukas tayo ng MDL since may kasama namang MDL si Storm XR.
So gamitin na natin. Sayang naman kung hindi. Tsaka dagdag visibility sa kalsada, and also maganda kasi pag dilaw. So kitang kita mo talaga, lalo na pag maulan or basa ang kalsada, lalo na pag asfalto. Maganda na meron kang MDL na dilawang low beam para mas kita mo siya. Takip tayo nagbaba tayo ng visor. Buti na lang tong visor natin naka revo lens kahit gabi, kahit tinted siya, maliwanag pa rin. Daming insekto tumama sa mata ko. Buti na lang naka eyeglass pa ako, nakasalamin pa ako sa loob. Bypass road na ulit tayo. Ano to? Santa Rosa bypass. Guys, mag dinner muna tayo dito. Yeah. Matapos nga ang 3 oras na biyahe na tuloy-tuloy at walang tigil ay nakaramdam na rin ako ng gutom. Mag-aalas 7 na nga rin ng gabi ng mga oras na ito at ngayon ay nasa Cabanatuan, Nueva Ecija na tayo. Ayan guys, malapit na tayo. Tapos ko lang kumain. Time check 7:35. Let's go. Kulang 6 kilometers na lang papunta dun sa shop nila Tropang Dan. Pero doon tayo matutulog doon sa bahay nila eh. Ngayong gabi dadaan muna tayo sa tropa nating battery builder dito sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Sa kanya muna tayo tutuloy ngayong gabi dahil masyado na ring late kung tutuloy tayo ngayong gabi sa Dingalan. At isa pa, may isang tropang gustong humabol sumama sa biyahe natin papuntang Dingalan. Kaya sakto lang na bukas natin ituloy ang ating biyahe. Andiyan si Dan! Hindi na tayo kay Dan. Ganda, parang hindi. Ganda. Kumusta? Vlogger. Hello po. Yeah. Papalo ako sa'yo, boss. Salamat po. Ganda. Oh, ito na yung mga binibiyahe mo. Ito yun. Bagong labas. Bagong labas dip. Ako pa lang gumagamit. Ang ganda, no? Eh, ikaw pa yun. Testing mo. Testing mo. E-bike yan, boss. Apo, e-bike. Electric motorcycle mo. Testing mo kaya anin, mapapangiti ka niyan. Naka-touchscreen siya. Oh my God po! Yan, sige ka anin. Stock niya, mabilis na. Stock yan. Testingin mo. Mapapangiti ka niyan. Oo. Nakarating tayo dito sa Cabanatuan, Nueva Ecija na may 100 kilometers ang layo mula Marilao at merong natirang 47% sa ating battery. Ang average speed natin ay 70 to 80 kilometers per hour kapag maluwag. Ayan, nakapag-charge na ako kay Dan. Nag-charge na ako dyan sa may shop nila kasi medyo malayo daw saksakan dun sa kanila. Pero ayan, nakapag-charge naman na ako. And tawag dito, mga 30 kilometers daw mula dito sa shop nila sa Cabanatuan hanggang sa bahay nila. So tignan natin kung yung daanan kung okay sa kanila. Rough road daw eh, pero tignan natin, kaya naman siguro ni XR to, EM180 tsaka 6 kW sabi. Welcome to the capital of Nueva Ecija. Ang bilis ni Dan. Ang lamig at ang dilim. Puro paahon ang dinadaanan namin. Ito, lusong konti. Halos mahigit 10 kilometers na rin yung binabiyahe namin ni Dan. Mukhang totoo nga na 30 kilometers ang papunta sa kanila. Tsaka pansin ko wala nang signal dito sa kanila. Medyo madilim lang din. Kaya hindi ko rin kabisado kasi yung kalsada eh. Kaya hindi ko mabilisan, nawala na siya. Feeling ko nasa mataas na kami. Medyo committed kasi yung kalsada. Ala, sige, habol. Asan ka na? Lagi nawala siya. Bilis mo, boy. Ang bilis mo. Umpisa na po ng
Lubacan. Akala ko sa Bulacan lang may lubakan, dito rin pala sa Nueva Ecija. Pero halos ano rin parang bundok na rin kasi ito eh. Kaya ganito yung daanan. Ito ang adventure. Palusong na lubak. Ayan, maganda na lang, malakas ang region nito. Ayan, lubak ulit. Muni-muni si ate dun. Sa ngayon, dito muna tayo magpapalipas ng gabi sa Palayan City at bukas ng umaga makikita nyo kung gaano katarik yung mga inahon nating bundok kagabi. At syempre tutuloy na rin tayong bumiyahe papuntang Gabaldon, Nueva Ecija at Dingalan, Aurora. Makikilala nyo rin kung sino yung biglang humabol at sumama sa naging biyahe natin ngayon. Kung nakaabot ka sa part ng video na to, follow, like, and subscribe para updated ka pag upload natin ng part 2. Hanggang dito muna mga ka-electric, this is EV Yahemoto. Ride safe, keep safe mga kaibiyahe.